Sa isang mundong pinaghaharian ng pangalan, karangalan, at laban sa ring, ipinanganak ang isang binatang may dugong mandirigma. Si Adonis Johnson, anak ng alamat ng boxing na si Apollo Creed, ay naghahanap ng sariling landas, isang pagkakakilanlan na hindi lamang nakatali sa pangalan ng kanyang ama. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng isang gabay at guro sa katauhan ng walang kapantay na si Rocky Balboa. Sa bawat suntok, bawat pagsubok, at bawat laban, unti-unti niyang natuklasan na ang tunay na lakas ay hindi lamang nakikita sa mga kamao, kundi sa tibay ng puso at determinasyon na bumangon muli sa kabila ng pagkatalo. Ito ang kwento ng laban para sa dangal, pamilya, at paniniwala sa sarili. Nagsisimula ang pelikula sa isang juvenile detention center sa Los Angeles, kung saan nasaksihan natin ang isang batang lalaki na nagngangalang Adonis Creed na nakipag-away sa isa pang bilanggo. Mabilis na lumala ang kaguluhan hanggang sa makialam ang mga opisyal ng koreksyonal, paghiwalayin ang mga lalaki at ibalik ang kaayusan. Kasunod nito, dumating ang isang nasa katanghaliang gulang na babae na nagngangalang Mary Ann Creed, na naghahanap upang makilala si Adonis. Ibinunyag niya ang isang katotohanang magpapabago sa kanyang buhay. Siya ay anak ng maalamat na heavyweight boxing champion na si Apollo Creed, isang lalaking hindi pa niya kilala. Bagaman hindi ang kanyang biolohikal na ina, si Mary Ann ay nag-aalok sa kanya ng isang pagkakataon sa isang bagong buhay sa pamamagitan ng pag-ampon sa kanya. Sa pagdaan ng mga taon, si Adonis, na kilala ngayon bilang Donnie, ay naging isang binata na may trabaho sa korporasyon sa isang financial firm at kamakailan ay nakakuha ng promosyon. Gayunpaman, sa ilalim ng pinakintab na panlabas na ito ay mayroong malalim na kawalang kasiyahan. Sa kabila ng kaginhawaan at seguridad na ibinibigay ni Mary Ann, si Donnie ay pinahihirapan ng anino ng isang ama na ang pamana ay nais niyang maunawaan. Palihim siyang nagsasanay at nakikilahok sa mga walang sanksyon na laban sa Tijuana, na nagpapakita ng kanyang hilaw na talento at mabangis na determinasyon. Dahil sa hindi mapawi na pagnanais na parangalan ang legacy ng kanyang ama, ginawa ni Donnie ang matapang na pagpili na umalis sa kanyang trabaho sa korporasyon at ituloy ang boxing na full-time. Hinahanap niya ang Delphi Boxing Academy sa Los Angeles, isang gym na may kaugnayan sa makasaysayang nakaraan ni Apollo, at lumapit sa kanyang tiyuhin para sa pagsasanay. Gayunpaman, ang kanyang tiyuhin, na nakikipagbuno pa rin sa trauma ng malagim na pagkamatay ni Apollo sa ring, ay tumanggi na suportahan ang mga ambisyon ni Donnie at binabalaan siya tungkol sa mga panganib ng buhay ng isang boksingero. Hindi napigilan at buong tapang na naglabas si Donnie ng isang bukas na hamon sa loob ng gym, na tinanggap ni Kevin Dreyer, isang iginagalang na lokal na boksingero na may kahangahangang record. Sa isang nakamamanghang pagpapakita ng husay at katatagan, tinalo ni Donnie si Dreyer sa isang round lang, na nagpapatunay sa kanyang potensyal. Dahil sa lakas ng loob ng tagumpay na ito, itinoon ni Donnie ang kanyang mga tingin kay Danny Wheeler, ang nangungunang boksingero ng gym at isang walang talo na propesyonal na kilala sa kanyang knockout power. Sa pagkakataong ito, ang kakulangan ng karanasan ni Donnie ay naging maliwanag habang siya ay naharap sa isang matinding pagkatalo. Luhaan siyang bumalik sa bahay upang makita si Mary Ann na nababagabag at nakikiusap sa kanya na talikuran na ang boxing. Binalaan siya tungkol sa mga panganib at emosyonal na epekto ng sport, ngunit nananatiling determinado si Donnie sa kanyang pagtugis. Determinado na makahanap ng panibagong simula, lumipat siya sa Philadelphia, ang lungsod kung saan nakipaglaban ang kanyang ama sa ilan sa kanyang pinakamaalamat na laban. Pagdating sa lugar, hinanap ni Donnie si Rocky Balboa, na ngayon ay retirado at nagpapatakbo ng isang Italian restaurant, na namumuhay ng tahimik na malayo sa kanyang mga araw sa boxing. Nang ipakilala ni Donnie ang kanyang sarili bilang anak ni Apollo Creed at humiling ng pagsasanay, sa una ay nagatubili si Rocky, na gustong iwasang pumasok muli sa masalimuot na mundo ng boxing. Nanirahan sa isang maliit na apartment sa Philadelphia, nahihirapan si Donnie sa mga gabing walang tulog dahil sa malakas na musika mula sa kalapit na unit. Doon niya nakilala si Bianca, isang mapang-akit na dalaga na nagdaragdag ng komplikado sa kanyang paglalakbay. Sa kalaunan, pumayag si Rocky na sanayin siya ngunit iginiit na gawin ito ng maingat upang maiwasan ang pagsisiyasat ng media at ang bigat ng mga inaasahan. Tinanggap ang alias na Donnie Johnson, sinimulan ni Donnie ang pagsasanay sa hindi mapagpanggap na Mighty Mix Gym. Sa ilalim ng patnubay ni Rocky, sinimulan niya ang isang mahigpit na regimen sa pagsasanay na idinisenyo upang gawing pinong kasanayan ang kanyang hilaw na kapangyarihan sa pamamagitan ng mga footwork drills, stamina building exercises, speed bag work, at strength conditioning, na lahat ay naglalayong tulungan siyang matupad ang kanyang pangarap na maging isang boksingero na karapat-dapat sa pamana ng kanyang ama. Samantala, lumabas ang mga balita na si Ricky Conlan,
ang walang talo na light heavyweight champion mula sa Liverpool, ay nawalan ng kontrol at sinaktan si Danny Wheeler sa panahon ng pre-fight weigh-in, na nagresulta sa pag-cancel ng kanilang pinakahihintay na laban. Dahil si Ricky ay nahaharap sa napipintong sentensya sa pagkakulong pagkatapos ng huling laban na ito, ang kanyang manager ay nagsusumikap na makahanap ng huling minutong kapalit, isang taong maaari pa ring makatawag ng makabuluhang atensyon. Bumalik sa Mighty Mix, lumalalim ang ugnayan sa pagitan ni Rocky at Donnie, habang si Donnie ay lumalapit din kay Bianca, na sumusuporta sa kanyang karera sa musika at nagbabahagi ng kanyang mga personal na pakikibaka. Kinikilala ang pag-unlad ni Donnie, ang may-ari ng gym na si Pete ay nagalok sa kanya ng pagkakataon na labanan ang kanyang anak na si Leo the Lion, isang Olympic medalist na may walang bahid na record. Bagamat sa una ay nag-aalangan, sa huli ay sumang-ayon si Rocky, sa pag-unawa na ang laban na ito ay maaaring magbigay kay Donnie ng parehong pagkakalantad at isang mabigat na hamon. Habang papalapit ang laban, natuklasan ni Pete ang tunay na pagkakakilanlan ni Donnie at pinilit si Rocky na ibunyag ito sa publiko. Gayunpaman, iginiit ni Rocky na panatilihin ang lihim para sa kapakanan ni Donnie, gusto niyang yukit niya ang kanyang sariling pamana kaysa mamuhay sa anino ng katanyagan ng kanyang ama. Sa gabi ng labanan, nakipagbuno si Donnie sa pagkabalisa, na kailangang esentro ang sarili bago tumuntong sa ring. Magsisimula ang laban sa pagdomina ni Leo sa mga unang round. Keep moving, keep coming forward! Look at me. I like what you're doing out there. Mouthpiece in, seconds out! Get out there! Come on! Come on! Change it now! Now! Come on! Gayunpaman, sa ilalim ng patnubay ni Rocky, nakikibagay si Donnie at sa huli ay nagtagumpay sa isang nakamamanghang pagpapakita ng katatagan. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap na panatilihing lihim ang lahi ni Donnie, ang balita ng kanyang pagkakakilanlan bilang anak ni Apollo Creed ay tumagas sa press. Sa isang nakakagulat na turn, ang kampo ni Ricky Conlan ay nagpaabot ng imbitasyon kay Donnie na harapin siya sa kung ano ang magiging huling laban ni Ricky bago ang pagkakakulong. Nag-aatubiling sumang-ayon si Rocky, at mas naging intense ang kanilang pagsasanay. Nang maglaon, sa isa sa mga pagtatanghal ni Bianca, natagpuan ni Donnie ang kanyang sarili na nasangkot sa isang marahas na paghaharap sa isang manunukso, na humantong sa kanyang pag-aresto at isang gabi na gumugol sa bilangguan. Dumating si Rocky kinaumagahan para piyansahan siya, at ibinahagi nila ang isang taos-pusong pag-uusap na nagpatibay sa kanilang pagsasama. Ipinahayag ni Donnie na si Rocky ang tanging pamilya na mayroon siya. Magkasama silang muling sumabak sa pagsasanay, nagtutulak sa sakit at pagod bilang paghahanda sa pinakamalaking laban sa buhay ni Donnie. Sa pre-fight press conference, sumiklab ang mga tensyon habang binabato ni Ricky si Donnie ng mga personal na insulto, na naging dahilan upang mawalan siya ng katinoan at lumikha ng isang panoorin. Pagkatapos, pinaalalahanan siya ni Rocky na ang emosyonal na kontrol ay mahalaga para mabuhay sa ring. Sa gabi ng laban, nakatayo si Bianca sa gilid ni Donnie habang papasok siya sa arena. Bago pa man siya pumasok sa loob, nakatanggap siya ng taos-pusong sorpresa mula kay Mary Ann, isang pares ng mga boxing trunks na may nakalagay na Creed name sa bewang, na umaalingaw-ngaw sa mga dating suot ng kanyang ama. Sa loob ng punong stadium, sinalubong si Donnie ng isang pagalit na hiyawan, dahil karamihan sa mga tagahanga ay nagre-rally sa likod ng homegrown na si Ricky Conlan. Habang nagbubukas ang mga pag-ikot, nagsimulang hanapin ni Donnie ang kanyang ritmo. You got this. Round one begins. Hard left hook by Conlon. Creed trying to get. Creed lands the jab. Creed ready to let his hands go. Shake it up! Shake it up! You okay? Are you sure? Already a knockdown for Ricky Conlon. Ref, come on! Keep it clean! Conlon lands a shot after the bell. Kneel for you now.
All right, look, don't get rattled. Keep making mistakes like that because Adonis was lucky there wasn't another 30 seconds. you smash him, okay? Stay focused. Come on, baby, what you doing? Goes back to boxing. Pressure on Rick. He first. Drives Creed into the corner again. Conlon. Tie him up. There's a perfect right hand shot by Creed. Yeah. Creed misses wildly and coming a phone booth fight. This is unbelievable action. Trouble hook. Come on. Hitting punches, right hand, left hand. Hard right hand by Creed. The battle out. He bleed like me. They don't know what you've been through, I want you to protect yourself. and they sure don't know what we've been through. I'm gonna smash this kid to bits. That was such a big round for Creed. Gotta finish him off. This has devolved. One punch at a time. Finish him out. Finish him out. His arm is long. Be patient. One step, one punch. Adonis Creed has succeeded. You're going through hell out there. You gotta push him back. Mosey could make it this far. Yes. It's a hard counter right. Drives fears Creed might be taking control. Use that pressure. Get him on the rope. Get him on the rope. Hey, he's just in your way. Get him out of the way. Overwhelmingly heavy favorite, pounding young. Bring back everything that's ever. What the hell's your back? Put it in both. Creed fires a hard body punch. Conlon in trouble. Into the body. The hard left hand. Is in bad shape, Jim. What an uppercut. Creed staggers back. And Body. Dottie, get up! Come on, baby. Creed just got up. Conlon thinks he's celebrating a knockout. Creed beats the count. The heart of the champion. More work to do for Conlon. Body shot one more time. Is he okay? It's okay. Left eye completely closed. I'm cool, man. I'm cool. Closed. Stop this thing. No. Show me your eye, donuts. How many fingers? 4. And again. 2. Gonna win this, but just keep smart and keep away from Out this round. Don't, okay? Let me finish. Knock that son of a bitch down. Can you do it? I'm going to knock that son of a bitch down. Ever have expected to see him in a 12th round? There's a hard left hook upstairs. Say it's the beginning of the end. The other 3 minutes. Just threw a shot you can't believe. Come on, don't sit there. In the kind of back and forth action that but landing some of his own and Adonis' Creed getting hit with some hard shot, bring back. Another pitched battle. Creed spins, throwing body shots like he's Rocky Balboa. Closing seconds of the fight. That's what I'm talking about. Ricky, get up! Stay up! Conlon is down. That is the first time in his career. Stay down. Shit! He's off! What? The bell sounds. So he's the living embodiment. Ricky Conlon wins the fight. Adonis Creed wins the night. Gayunpaman, sa isang sandali ng pagiging sport, kinilala ni Ricky ang husay at katapangan ni Donnie, inamin na nakuha ng batang boksingero ang kanyang paggalang. Ang karamihan ng tao, sa simula ay nag-aalinlangan, ay sumisigaw na sa paghanga kay Adonis Creed, na kinikilala siya hindi lamang bilang anak ni Apollo ngunit bilang isang mandirigma sa kanyang sariling karapatan. Maraming salamat po sa inyong panonood, at kung bago ka lang, huwag kalimutan mag-subscribe para sa higit pang mga recap na ganito.